Magtutuloy-tuloy kaya ang pagtaas ni Grass o kaya naman matutuloy na din yung pagbadya niyang pagbaba? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Especially marami po nagre-request talaga sa akin nito na i-analyze ko ang crypto na ito and also magbigay ako ng opinion dito as a junior financial analyst. No? Kaya naman, yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. But bago yon, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, share mo na to sa ibang tao para na sa gayon, mas makatulong tayo sa kanila by giving information. Alright, so ngayon guys, i-analyze na po natin. No? Grabe talaga itong si Grass. Grabe yung pagtaas niya. It is actually unstoppable. It has a series of, from the day it was launched. Grabe talaga yung parabolic movements niya. Kung makikita natin dito, syempre medyo bigyan muna natin ng historical. Makikita natin dito from the day it was, released or launched. Makikita natin dito at around something grabe, no? 1,000% yung itinaas niya. Mas lagpas pa doon. Pero sa ngayon, definitely what goes down goes up. What goes up goes down. Ito na ba nga ang today, no? Ito na ba yung pagtigil ng pagtaas ng presyo nito? Kasi from a technical perspective mo naman ka-traders, no? And I will state my comments on this right after na mag-technical analysis tayo. Kung makikita muna natin dito, ang paborito kong time frame na ginagamit is definitely 1 hour time frame for, day trading or intraday. Syempre, minutes pwede rin, pero 1 hour time frame hindi sobrang bilis, hindi sobrang bagal. No? Makikita natin dito na nagkakaroon po dito na somehow our RSI correlation to the price action. Makikita din natin dito na ko-communicate at nag-agree sila na from its momentum and price action, makikita natin dito na nag-stop somehow yung momentum dito. Nagkaroon tayo ng resistance at this area na makikita natin na medyo nahihirapang umangat at this price. Okay? Definitely, hindi pa natin madedetermine kung magbe-breakout ba siya dyan ngayon until talaga na etong presyo ngayon at 1.68 ay tumaas ulit siya at around 2, no? Ma-breakout niya yung DOS na yan, $2, malaking bagay po yun, no? Para sa mga grass holders, napakalaking percentage na din yun. Pero, yun nga ang hindrance, yun nga po ang hirap dyan na medyo bumabagal yung kanyang growth, no? Kung mapapansin natin dito. So, nagkakaroon siya ng resistance dito but somehow, tinatry ulit bumalik pero yan nga po, dinedecline suddenly. So, kaya dito meron tayong resistance somehow at meron din po tayong support dito. Yan, na kung saan short term itong pinagbabasehan natin, kumbaga on a daily perspective na umangat siya dyan, nag-pump siya pero dinecline dito, nag-pump, medyo dinedecline, then that is the thing that we need to look for, that we need to observe, no? Dahil kung ang grass, no, ayan, dito sa levels na to, let's say, at 1.30, yung resistance niya, or yung support niya, makikita natin dito, pag yan breakdown dyan, mas makakakita pa tayo ng pagbaba. No, kasi dito, pataas siya, di ba? Magpataas. Pero dito, sa perspective na ito, kung makikita natin yung slope, it is actually more on diagonal, pero with a downward bias. Okay? Dahil ang grass po kasi, it is not just about, talking about the technical perspective of it, na dito yung resistance, dito yung support. Alam nyo talaga nakakapagpagalaw ng presyo ngayon ng grass. Hindi naman yung technicals those are actually fundamental driven factors. No, yung mga news, okay, yung mga holders nito, yung mga whales, and then definitely the projects, no, and the projections, no, na meron sila dito. Pero on the technical perspective, medyo mahirap siyang i-analyze dahil nga, by those fundamental driven factors, it drives the price. Pero makikita natin pagka let's say buy long ka, bumababa naman siya ngayon. Pag naman nag-sell short ka, biglang tumataas, nagpa-pump. Ito yung mga crypto, let's say, na medyo mahirap sa futures trading and also medyo talagang volatile talaga siya, no? Kaya nga, ang kailangan natin dito, number 1, mag-aral nga talaga, laging kong sinasabi yan. Number 2 is strategic planning. 'Di ba? Titignan mo yung short-term time frame, titignan mo yung mas malaking time frame, and also you compare.
'Diba? Dahil nga sa technical analysis, the more data we have, mas okay. Dito, medyo parabolic move nga siya. Wala siyang, kung makikita nyo yung support niya, malayo-layo pa, 'di ba? Kaya, kumbaga, sa ngayon, no, ang bias ko dito is medyo magre-retrace siya. Again, hindi ko kayo inikayat na mag-buy long or mag-sell short. Depende sa inyo kung gusto niyo mag-hold, no. Ako nga lamang ay nagbibigay ng, again, technical perspective and insights. Ngayon, kung pag-uusapan natin, para sa akin, no, as an analyst, no, medyo late na ba na pumasok sa grass? Definitely po, para sa akin lang naman, no, medyo late na. No? Anong ibig sabihin ko na medyo late na? Pag pumasok ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka nang kikitain. Ang ibig sabihin ng late para sa akin is that pag pumasok ka ngayon dito, yes, pwede pa siyang tumaas. Let's say, 100%, 200, 300, so on and so forth. But the risk you are taking right now is much higher than the reward. Alright? So, yun lang naman ang point dito Pag ba ako nagpasok dito ng 10,000, pwede ba maging 15,000, 20,000, pwede dumoble? Pwede, no? Pero, again, I'm talking about, the risk and reward ratio, the timing, because in trading, we are not talking about the price. We are talking about the timing. You enter and you exit. Okay? Kaya nga dito, medyo pababa siya. Marami nang kumita dyan. Alam ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Pero, again, kung narinig mo lang sa kanila, ngayon ka papasok, ayun yung sinasabi kong wag mo susubukan. Diba? So, yun lang ang point natin. Hindi, kung gusto mo subukan, sige, no? 1,000 pesos, 2,000, ganyan, less than 10,000. Pero kung, again, parang ginagawa natin pagkakakitaan, dito na ata ako yayaman. Marami kasing na-hype na naman sa grass sa mga airdrops, no? Again, walang masama mag-try, walang masama na NFT, walang masama airdrop, no? Sa airdrops. Pero, ang sinasabi lang natin dito, kailangan, bawat pinapasok mo, alam mo, bawat pinapasok mo, nag-aral ka at planado yung ginagawa mo. Hindi lang yung, nakita ko si ganito, no, kumita ng malaki. Actually, may kaibigan ako, yan nga, no, hindi ko babanggitin, pero laki ng holdings niya sa grass, no. Pero, yun guys, may nabasa nga ako, again, no, ito na yung lesson natin dyan. Syempre, di ko sinasabi mo mag-entry kayo or wag kayo mag-entry, depende pa rin sa inyo yan. Kung may goal naman kayo, halimbawa, mag-enter ako, magte-take profit ako, pag tumaas yan ng, let's say, 20, 30%, okay na sa akin yun, then go, diba? Walang pumipigil sa'yo. Sa akin lang, lalo na kapag may nakita akong version nito, no, perpetual, ibig sabihin, it is traded in derivatives form. So, medyo mahirap, lalo na, volatile na nga siya, magle-leverage ka pa, ang taas pa ng margin mo, that is the riskiest thing, you don't wanna do. So, kaya yun guys, no, hindi naman ako pro or anti, in-analyze ko lang base dito. Pwede naman siyang umangat pa yan pag nag-breakout dito sa 1.90 something, pag nag-breakout ng $2, talagang lilipad yan, no? Pero, kung sa ngayon, parang nasa gitna siya in between the support and resistance levels, we need to take off, no? We need to study more about, plan more about, bago tayo actually, no, or eventually, na take risk talaga dito. Kung magte-take risk ka, yung kaya mo lang mawala sa'yo. Kasi nga, umangat na siya, nag-high flyer na siya, 'di ba? Unlike sa stock market, meron tayong tinatawag na ceiling price and flooring price, meaning that is the, minimum and maximum upward potential or downward potential ng pagbaba or ng pagtaas ng isang stock price, no, ng isang stock. Pero dito nga sa crypto, since we are, a pre-market, we are, the riskiest market of all time, pwedeng tumaas all the way to 1,000%, pero pwede rin mag-rug pull yan bigla. So, hindi ko sinasabing ganun mangyayari dito, pero again, that is the thing that I am pointing about, na maging you do your homework, you do risk management, you plan, 'di ba? So, walang problemang bumili as long as you plan about it, you study about it, no? So, kayo guys, no, from a technical perspective, yan yung masasabi ko. Medyo nahirapan siyang tumaas dyan sa $2. Pwedeng medyo short term, bumaba dito, mag-bounce dito. So, aabangan po natin yan, no? At ang totoong nakakapagpatakbo ng price dito, hindi yung technicals hindi yung mga support na ganyan. Currently, at the market state, ang
pa-move ng price dito, those are actually hype. Those are actually the news. Those are actually the fundamental driven factors that drive the price. Alright? So, kaya naman sana marami kinatutunan sa video nito. Yan, it's over 10 minutes na. See you for more contents like this in crypto. Every week po yan. God bless.